Sabi ng makapangyarihang Diyos, palaging sa pamamagitan ng proseso ng paggawa ng kanyang tungkulin na unti-unting nababago ang tao. At sa pamamagitan ng prosesong ito na naipakikita niya ang kanyang katapatan. Sa gayon, mas nakakaya mong gawin ang iyong tungkulin. Mas higit na katotohanan ang iyong tatanggapin at gayon din ang iyong pagpapahayag ay magiging mas makatotohanan. Yaong mga nagpapadala lamang sa agos sa paggawa ng kanilang tungkulin at hindi naghahanap ng katotohanan ay aalisin sa katapusan dahil hindi ginagawa ng mga gayong tao ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng katotohanan at hindi isinasagawa ang katotohanan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga gayong tao ay yaong nananatiling hindi nababago at isusumpa. Hindi lamang hindi dalisay ang kanilang mga ipinahahayag, ngunit ang kanilang ipinahahayag ay walang iba kundi kasamaan. Sa paglagay mo ng iyong puso sa iyong tungkulin at pagtanggap ng responsibilidad, kailangan mong magdusa at magsakripisyo. Hindi sapat ang pag-usapan lamang ito. Kung hindi mo ilalagay ang iyong puso sa iyong tungkulin, sa halip ay palagi mong gustong magsikap sa pisikal, siguradong hindi magagawa ng maayos ang iyong tungkulin. Tatapusin mo lamang ito nang hindi nag-iisip at wala ng iba, at hindi mo malalaman kung gaano kahusay mong nagawa ang iyong tungkulin. Kung ilalagay mo ang puso mo rito, unti-unti mong mauunawaan ang katotohanan. Kung hindi, hindi mo ito mauunawaan. Kapag inilagay mo ang iyong puso sa pagganap sa iyong tungkulin at hanapin ang katotohanan, unti-unti mong mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Matutuklasan ang sarili mong katiwalian at mga kakulangan at makakasanayan ang iyong iba-ibang kalagayan. Kung hindi mo gagamitin ang puso mo para suriin ang iyong sarili at magtutuon ka lamang sa pagpapakitang nagsisikap ka, hindi mo matutuklasan ang iba't ibang kalagayan na nanggagaling sa puso mo at lahat ng reaksyon mo sa iba't ibang sitwasyon sa paligid. Kung hindi mo gagamitin ang puso mo para suriin ang iyong sarili, mahihirapan kang lutasin ang mga problema sa puso mo. Amen. Makikita natin sa mga salita ng Diyos na kailangan nating maging atentibo, responsable at hanapin ang katotohanan para gampanan ang tungkulin natin. Dati, talagang pabaya ako. Hindi ko siniseryoso ang mga bagay. Ganon din ako sa bahay ng Diyos, hindi ko sinubukang galingan ang tungkulin ko. Tuwing may nakakaharap akong komplikadong bagay na kailangan kong paghirapan, nagiging pabaya at irresponsable ako. Kaya lagi akong nagkakamali sa tungkulin ko. Sa pagtagal, bahagya akong naintindihan ng tiwali kong disposisyon mula sa mga salita ng Diyos. At kung paano ko gagampanan ang tungkulin ko upang matupad ang kalooban niya. Para responsable at patuloy kong magampanan ang tungkulin ko. Ang tungkulin ko noong panahong yun ay magsuri ng mga salin sa Italian.
Masipag ako nung umpisa at laging handang lutasin ang anumang paghihirap. Irene. Pero sa pagtagal, nagpatong-patong ang trabaho ko at nagsimula akong mabalisa ng husto. Lalo na pag nakakakita ako ng mga dokumentong may mga tala sa iba't ibang kulay at maraming tuldok, quit at iba-iba pang mga bantas. Bawat isa ay kailangang masuri ang formatting, pati na rin ang pagkakalagay nito. Hindi talaga ako mapakali. Naisip ko, kailangan ko ba talaga itong pag-isipan ng mabuti? Masyado itong matrabaho. Pagkatapos nun, ayoko nang suriin ng maayos ang mga to. Tinitingnan ko na lang ito ng mabilis at sinisigurong kahit papano ay tama ito. Minsan, kailangan kong patahimikin ang utak ko at pag-isipan ng mabuti kung tama ang pagsasalin. Pero tuwing makakakita ako ng complex sentence structure, nagiging makasarili ang desisyon ko. Sa totoo lang, masyadong matrabahong busisiin at saliksikin ang bawat salita. At kung wala akong mapala, hindi ba't yun ay aksaya lang sa pagod? Di bale na, bahala ng problemahin to ng ibang tao. At ganun-ganun lang, naging pabaya ako at wala sa loob ang paggawa ng tungkulin. Pagtagal, lagi nang may nagsusulputang mga problema. May mga nakikita ng mali ang ibang tao pagdating sa mga capitalization at punctuation sa mga dokumentong sinuri ko. At ang iba'y meron pang mga nawawalang salita mula sa pagsasalin. Sumama talaga ang loob ko nang makita ko yun. Nakita agad ng ibang tao yung mga maliliit na problema. Pero hindi ko nakita kahit nasa harapan ko na. At paano nagkaroon ng halatang-halatang kulang ng mga salita? Lalo lang sumama ang loob ko. Isang araw, pagkatapos man ng halian, nakatanggap ako ng mensahe na may simpleng pagkakamali raw sa singular at plural form sa dokumentong sinuri ko. Para akong sinaksak sa puso nang malaman ko yun. Paano ako naging napakapabaya? Paano ko napalampas ang isang napakasimpleng pagkakamali? Hindi ako sigurado kung ang ibang dokumentong sinuri ko ay may ganoon ding mga pagkakamali. Ang hirap niyan. Punong-puno ng pagkakamali yung gawa ko. Ano nang gagawin ko? Sa pagdurusa ko, nagmadali akong humarap sa Diyos at nagdasal. Pinagnilayan ko ang sitwasyon ko at ang naging pag-uugali ko sa tungkulin. Nagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Kung hindi mo sineseryoso ang tungkulin mo, ginagawa mo lang ang mga bagay sa pinakamadaling paraan na kaya mo. Anong klaseng mentalidad yan? Ito'y wala sa pusong paraan ng paggawa. Hindi ka tapat sa tungkulin mo. Hindi mo iniisip na responsibilidad at misyon mo yan. Kalahati lang ng lakas mo ang ginagamit mo. Wala sa loob mong ginagawa yon. Sinisikap mo lang itong matapos. Kampante na parang naglalaro ka lang. Hindi ba to hahantong sa mga problema? Sasabihin ng mga taong hindi mo inaayos ang tungkulin mo. Gumagawa ka ng wala sa loob. Ano ang sasabihin ng Diyos tungkol dito? Sasabihin niya na hindi ka mapagkakatiwalaan. Kung napagkatiwalaan ka ng isang trabaho at pangunahing responsibilidad man yun o kaya'y karaniwan lang, kung hindi mo pinagsisikapan yun o hindi mo ginagawa ang inaasahan sa'yo, kung hindi mo yun ituturing na misyon mula sa Diyos o bagay na ipinagkakatiwala niya sa'yo, o tinatanggap ito bilang pakikibahagi sa tungkulin at obligasyon mo, magiging problema ito. Hindi mapagkakatiwalaan, ito ang tutukoy kung paano mo isinasagawa ang tungkulin mo. At sasabihin ng Diyos na hindi maitutulad rito ang ugali mo. Kung ito ang saloobin mo at paraan ng pagharap sa ipinagkatiwala ng Diyos, pagkakatiwalaan ka pa ba ng karagdagang tungkulin? O kaya ng mahahalagang bagay? Baka pwede kang pagkatiwalaan, ngunit nakadepende yun kung paano ka kumilos. Hindi ka lubusang pagkakatiwalaan ng Diyos at hindi siya malulugod sa'yo. Magiging problema ito, hindi ba? Amen. Inoobserbahan ng Diyos ang puso ng tao. Tumagos ang mga salita niya sa malalakong kapintasan. Napagtanto ko na ang paggawa ng mga bagay sa madaling paraan ay pabayang pag-uugali. Walang pagiging atentibo rito. Ito'y pagsasawalang bahala lang at sadyang hindi pagiging responsable. Nung iniisip ko ang paggawa ko, kapag may kailangan akong pagtuunan ng oras at pagsusumika, pipiliin ko ang pinakamabilis na paraan para matapos na to at di ako maabala. Gagawin ko ang pinakamadali, yung hindi ako mahihirapan o mapapagod. Kapag maraming bagong salita o mahihirap na balarila o kaya'y mahihirap na sentence structures, hindi na ako magpapakahirap na saliksikin ng mga ito. Pipiliin ko ang madaling paraan at kukonsulta ako sa iba.
Tuwing nakakakita ako ng komplikadong mga tala o kung kailangan kong suriin ang mga bantas ng maigi, sisilipin ko lang ito ng mabilis at lalampasan ng ibang mga problema. Naging pabaya ako at tinakasan ko ang responsibilidad ko sa tungkulin ko at sa tagubilin ng Diyos. Ang inisip ko lang ay umiwas sa pagdurusa ng laman. Nagkaroon ba ang Diyos ng lugar sa puso ko? Tama ka. Kalaunan, may mga nabasa pa akong salita ng Diyos. Para sa mga makatao, madali nilang nagampanan ng mahusay ang mga tungkulin nila kapag walang nakatingin. Bahagi ito ng responsibilidad nila. Para sa mga hindi makatao at hindi maaasahan, hirap silang gampanan ng maayos ang tungkulin nila. May iba na lagi dapat sinusubaybayan at binabantayan ang progreso nila. Dahil kung hindi, makakasira sila tuwing may ipinagagawa sa kanila. Dapat magnilay-nilay ang mga tao habang gumaganap ng tungkulin nila. Sapat ko bang natupad ang tungkulin ito? Pinagsumikapan ko bang gawin ito? O tinapos ko lang ba ito nang hindi man lang ako nag-iisip? Kung nangyari ang anuman sa mga bagay na yon, hindi yun maganda at mapanganib. Sa madaling sabi, ito'y nangangahulugang walang kredibilidad ang taong ito. Sa malawakan, kung lagi lang na basta-basta ang paggawa niya sa tungkulin, at kung patuloy niyang binabaliwala ang Diyos, nasa malaking panganib siya. Anong kahihinatnan ng pagiging sadyang mapanlinlang? Sa loob ng maikling panahon, magkakaroon ka ng tiwaling disposisyon. Madalas kang magkakasala nang hindi nagsisisi. At di ka matututong magsagawa ng katotohanan at di mo ito isasagawa. Habang patuloy mong ginagawa ang mga bagay na yon, mawawala ang kalalabasan mo, magkakaproblema ka. Di ito paggawa ng malalaking pagkakamali, kundi ng maraming maliliit na di maisasaayos. Napakabigat niyan. Amen. Amen. Nang inihayag sa akin ng Diyos ang resulta ng kapabayaan ko, hindi ko mapigilang matakot. Ang paggawa sa tungkulin ng wala sa loob ay mapanlinlang sa iba at sa Diyos. Itinatakwil ng Diyos ang pag-uugaling ito. Kung hindi ako nagsisi, makakagawa ako ng malalang paglabag at aalisin niya ako. Nung isinaayos ng iglesia ang tungkulin ko, nanumpa akong gagampanan ko ang tungkulin ko ng maayos. Pero nang kinailangan kong pagsumikapan ito, ang iniisip ko lang ay ang laman, natatakot ako sa abala at pagdurusa. Naging pabaya ako sa pagsusuri ng mga dokumento. Kaya napalampas ko kahit na ang mga pagkakamaling halata naman. Hindi ba't pandaraya ang tawag doon? Ang mga isiping ito ay pinunuwa ko ng panghihinayang, kaya nagdasal ako sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, hindi ako naging responsable. Sinusubukan kong linlangin ka, kasuklam-suklam ito sa'yo. Kulang na kulang ako sa konsensya. Diyos ko, gusto kong magsisi. Gabayan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas na talikdan ng laman at maayos na gampanan ang tungkulin ko. Sa bawat dokumento pagkatapos noon, sinusuri ko na ang bawat salita sa iba't ibang diksyonaryo. Tatanungin ko ang mga kapatid o ang profesional na tagasalin. Kapag hindi ako sigurado, hanggang masiguro kong malinaw ito. Para sa mga dokumentong komplikado at mahaba, hindi ko ito ginagawa ng basta-basta lang. Sa halip, maingat kong isasaalang-alang ang bawat pangungusap ng paulit-ulit at detalyado. Ginagawa ko ang lahat para mas maging maayos ito. Kapag may tinatapos ako, inililista ko ang lahat ng kailangan kong suriin. At sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong isaalang-alang ang bawat hakbang. Kapag tinatapos ko ang dokumento, sinusuri ko ang detalye at sinisikap na mabawasan ang mali ko. Kalaunan, nakakuha na ako ng mas magagandang resulta sa tungkulin ko at bumaba rin ang error rate ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nang maglaon, isang sister ang sumali sa pangkat at tumulong na isunod sa pamantayan ng formatting ng mga dokumento. Tatanungin niya ako paminsan-minsan, "Huy, tama ba ang bantas na ito? Ano bang problema sa bantas na yan?" Kapag marami siyang tanong, maiinis ako at mapapaisip. Malaking abala na ipaliwanag pa lahat. Sundan mo lang yung natapos ng dokumento. Kaya nagdahilan na lang ako sa kanya at sinabing, "Oh, ito na ang natapos na dokumento. Wala nang problema sa mga bantas. Ang mga bantas sa Italian at Ingles ay halos magkapareho lang pero may mga exception ito. Kailangan mong isaalang-alang ang kahulugan." Tapos tinanong niya ako, "Ang mga reference book natin ngayon ay pang-profesional. Hindi ko naiintindihan ng ilan. Meron ba tayong ibang mas simpleng dokumento sa paggamit ng bantas sa Italian?" Sabi ko, "Wala pa."
Tapos naisip kong gumawa ng dokumento na pwedeng gawing sanggunian ng mga bagong miyembro. Pero napakaraming mga bantas. Ibig sabihin kailangang suriin ng mga reference book at malaking abala ito. Kaya naman, isinantabi ko muna ito. Akala ko doon na nagtatapos yun. Pero nang sinunod niya ang sinabi ko at itinuring ang banta sa Italian ng parang sa Ingles sa kanyang formatting, nagkusa na siya at tinanggal lahat ng patlang bago at pagkatapos ng mga dash sa isang dokumentong may lagpas 150,000 words. Natigilan na lang ako nang malaman ko ito. Sa Italian, kailangang may patlang bago at pagkatapos ng dash para hindi mapaghalo ang mga dash sa mga hyphen. Na ibang-iba talaga sa Ingles. Pero hindi ko na lang ito sinabi sa kanya. Wala nang magagawa. Kailangan niyang balikan at iwasto ang bawat isang nagawa niya. Mahirap yan. Mahirap nga. Oo nga. Sumama ang loob ko at nagsisi talaga ako. Nasabi ko sa sarili ko, ba't hindi na lang ako naglaan ng pagsusumikap at gumawa ng sangguniang dokumento? Ba't lagi kong iniisip ang laman at takot akong maabala? Kinailangan niyang ulitin ang lahat ng ito dahil sa kapabayaan ko. Kailangan din itong i-verify ulit. Kinailangan itong pagsikapan at naantalan nito ang pag-usad namin sa trabaho. Hindi ba't paggambala yun sa gawain ng bahay ng Diyos? Oo. Tama. Bumalik na naman yung pakiramdam ko ng pagkakautang, paninisi sa sarili at panghihinayang. Gusto ko talagang sampalin ang sarili ko. Bakit ko ba ulit ito ginagawa? Ano ba talagang mali sa akin? Isang beses sa devosyonal ko, may nakita akong sipi ng mga salita ng Diyos. Hindi ba isang bagay sa loob ng isang tiwaling disposisyon na pamahalaan ng iresponsable at walang galang ang mga bagay? Anong mga bagay na ito? Kabastusan yan. Sa lahat ng usapin, sinasabi nilang tama lang yan at pwede na. Ito'y isang saloobin ng siguro, posible, at malamang. Gumagawa sila ng hindi pinag-iisipan. Nasisiyahan na silang gumawa sa pinakamaliit na paraan, basta na lang gumagawa walang ingat at katumpakan o para maghangad ng mga prinsipyo. Hindi ba ito bagay na nasa tiwaling disposisyon? Pagpapakita ba ito ng isang normal na pagkatao? Tama lang na tawagin itong kayabangan at angkop ding tawagin itong talipandas. Ngunit ang salitang mas angkop dito ay basura. Ang gayong karumihan ay nasa pagkatao ng karamihan sa mga tao. Ginagawa lang nila ang pinakamaliit na posibleng gawin at may bakas ng panlilinlang sa lahat ng kanilang ginagawa. Dinadaya nila ang iba, nilalaktawan ng ilang hakbang hanggat kaya nila at ayaw nilang gumugol ng oras o pag-iisip tungkol sa isang bagay. Basta di sila mabunyag, managot o magdulot ng problema, tingin nila'y ayos ang lahat. Kaya patuloy silang gumagawa ng di nag-iisip, malaking abala raw ang paggawa ng maayos kaysa sulit. Ang mga ganitong tao ay walang natututuhang kadalubhasaan at di sila buong pusong nag-aaral. Gusto lang nilang matuto ng mga pangunahin, sabihing bihasa na sila at basta-basta gumawa. Hindi ba ganito ang pag-uugali ng mga tao sa mga bagay? Maganda ba ang ganitong pag-uugali? Itong pag-uugali na ginagamit nila sa mga tao, kaganapan at bagay-bagay sa maikling salita ay ang mga pa. At ang gayong karumihan ay umiiral sa tiwaling sangkatauhan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Tinukoy ng mga salita ng Diyos ang ugat ng kawalan ko ng pagsusumikap sa tungkulin ko. Napakarumi ng kalikasan ko. Ginagawa ko ang lahat ng walang gana at may mapanlinlang na pag-uugali. Nang tanungin ako ng kapatid tungkol sa tamang paggamit ng bantas, ayokong maabala. Hindi ko ito sineryoso at ayoko ng maraming tanong. Kaya sinabihan ko na lang siyang sundin ng isang simpleng panuntunan. At nang tanungin niya ako sa sangguniang dokumento, pwede ko sana siyang gawan. Pero nang maisip ko ang gugugulin batay sa pagdurusa ko, nagdesisyon akong wag nang mag-abala. Nag-alala ako sa mga pagkakamaling pwedeng mangyari, pero pinili ko pa ring dayain ito. Mabuti sana kung nakaiwas ako sa trabaho at naging maayos ang lahat. Tuwing magsisikap ako sa trabaho, umaasa ako sa swerte para makalusot. Lagi kong pinipili ang pinakamadaling paraan para di ako mahirapan. Hindi ako nagsusumikap ng tunay at tapat para gampanan ang tungkulin ko sa pagsasaalang-alang sa bawat detalye ng paggawa para siguruhing walang mga pagkakamali. Mukha akong nagtatrabaho at sumasagot ng mga tanong. Pero ang totoo, nililinlang ko lang ang kapatid na yun at nagpakatuso. Bilang resulta, nagtiwala siya sa mga sagot ko at nakagawa ng malubhang pagkakamali at pinagod ang sarili niya sa trabahong walang kinapuntahan.
Kinailangan pa niyang umulit ng napakaraming trabaho na nagpabagal sa pag-usad ng gawain at nagdulot ng pagkalugi sa gawain ng iglesia. Ang prinsipyo sa likod ng mga kilos ko na gawin ng pinakamadali at pinakawalang abala ay isang prinsipyo ng pananakit ng kapwa. Gumamit ako ng mga panlilinlang para makaiwas sa pagod, di ako pisikal na nagdusa. Pero ang mga paglabag ko sa tungkulin ko ay walang tigil at nakaantala sa gawain sa bahay ng Diyos. Ipinapahamak ko ang iba at ang sarili ko. Inatasan ako ng napakahalagang trabaho. Pero hindi ko ito sineryoso, isinapuso. Naging irresponsable ako. Mapanlinlang, pabaya, at walang pakialam sa kahihinatnan. Wala ako ni katiting na konsensya. Noon ko lang nakita kung gaano karumi ang kalikasan ko. Kababa ang integridad ko at kung gaano ako kawalang kwenta. Kinalaunan, nanood ako ng video ng pagbasa ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin ito. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung hindi kayang ipahayag ng tao ang nararapat niyang ipahayag sa panahon ng paglilingkod, o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanya, at sa halip ay naglalaro lamang at nagpapadala sa agos, naiwala niya ang ginagampanan na kailangang magtaglay ng isang taong nilalang. Ang ganitong uri ng tao ay itunuturing na isang mababang walang kaanyuan at walang kabuluhang pagsasayang ng espasyo. Papaano ang isang gaya nito ay mapararangalan gamit ang titulo ng isang taong nilalang? Hindi ba't sila ay mga kaanyuan ng katiwalian na nagniningning sa panlabas, ngunit nabubulok sa loob? Sino ang magagawan ninyo ng tama sa pamamagitan ng inyong mga salita at mga pagkilos? Maaari kayang ang gayong kaliit na sakripisyo ninyo ay karapat-dapat sa lahat ng aking mga naipagkaloob sa inyo? Wala akong ibang magagawa at buong pusong nakalaan sa inyo. Gayunman, kayo ay nagkikimkim ng masasamang mga paghihinala tungkol sa akin at kulang sa katapatan. Iyan ang lawak ng inyong tungkulin, ang inyong tanging ginagampanan. Hindi ba ganito? Hindi ba ninyo alam na hindi ninyo natupad kahit kailan ang tungkulin ng isang taong nilalang? Paano kayo maituturing bilang isang taong nilalang? Hindi ba ninyo malinaw na nalalaman kung ano itong inyong ipinahahayag at isinasabuhay? Kayo ay nabigo sa pagtupad ng inyong tungkulin. Ngunit kayo ay naghahanap upang makamit ang awa at masaganang biyaya ng Diyos. Ang gayong biyaya ay hindi naihanda para sa mga walang silbi at mabababang gaya ninyo, kundi para sa mga yaong hindi humihingi ng kapalit at malugod na nagsasakripisyo. Ang mga taong katulad ninyo, ganyang mga mabababang walang kaanyuan, ay hindi karapat-dapat kahit kailan na magtamasa ng biyaya ng langit. Tanging paghihirap at walang tigil na kaparusahan ang inyong mararanasan sa inyong mga buhay kung hindi ninyo kayang maging tapat sa akin. Ang inyong kapalaran ay magiging isang pagdurusa. Kung hindi ninyo kayang managot sa aking mga salita
at aking gawain, ang inyong matatanggap ay isang kaparusahan. Anumang biyaya, mga pagpapala, at kamangha-manghang buhay sa kaharian ay walang magiging kinalaman sa inyo. Ito ang katapusang nararapat ninyong makamtan at isang bunga ng inyong sariling kagagawan. Amen. Sabi ng mga salita ng Diyos, wala akong ibang magagawa at buong puso na akong nakatuon sa inyo. Pero nagkikimkim kayo ng masasamang layunin at nananamlay kayo sa akin. Yan ang lawak ng inyong tungkulin. Tumagos ito sa puso ko. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na gampanan ng tungkulin ko para mahanap at makamit ko ang katotohanan, maitakwil ang tiwaling disposisyon ko at mailigtas ako ng Diyos. Ngunit sa halip na hanapin ang katotohanan, laman lang ang inintindi ko, nililin lang ang Diyos. Naisip ko kung paanong nagkatawang tao ang Diyos para sagipin ang sangkatauhan. Nagtitiis sa matinding pagkapahiya at pasakit. Tinutugis at inuusig ng gobyerno. Hinahatulan at itinatakwil ng mga tao. Ngunit lagi niyang pinapahayag ang katotohanan at sinasagip ang mga tao. Tama. Kulang ang kakayahan natin. Kaya mabagal ang pag-unawa natin. Tama. Hindi lang tayo hindi pinabayaan ng Diyos. Taimtim din siyang nagbabahagi sa atin mula sa bawat anggulo. Detalyado niyang ipinapaliwanag ang katotohanan. Nagkikwento siya, nagbibigay ng mga halimbawa, gumagamit ng mga talinghaga para maintindihan natin ito. Ang ilang mga katotohanan ay komplikado at nagpapatungkol sa maraming bagay. Kaya iniisa-isa ito ng Diyos at binibigyan tayo ng mga balangkas. Matyaga niya tayong ginagabayan para maintindihan natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabahagi. Malaki ang pananagutan ng Diyos sa mga buhay natin. Tama. Ngunit paano ko trinato ang tungkulin ko? Akala ko hindi sulit na maglaan ng pag-iisip at pagsusumikap dito. Hindi ako naging responsable sa pagsusuri ng mga dokumento. Doon ako sa hindi ako mahihirapan. Di ko man lang iniisip ang kahihinatnan nito. Hindi ko sineryoso ang mga tagubilin ng Diyos, basta't iniraraos lang. Nasaan ang konsensya ko? Nararapat akong parusahan. Ngunit hindi sumuko ang Diyos sa pagsagip sa akin. Ginamit niya ang mga salita niya para maliwanagan ako at tulungan akong makilala ang sarili ko at kalooban niya. Amen sa Diyos. Kung naging tamad pa rin ako sa paggawa ng tungkulin para makaraos lang ako, hindi ako karapat-dapat na mabuhay o matawag na tao. Kaya't nagdasal ako sa Diyos, makapangyarihang Diyos. Masyadong malubha ang marumi kong kalikasan. Ayokong magpatuloy na mamuhay ng kahiyahiya at walang dignidad. Bigyan mo ako ng lakas na isagawa ang katotohanan para maisabuhay ko ang tunay na kawangis ng tao at magampanan ng tungkulin ng isang nilikha. Amen. Pagkatapos, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Bilang isang tao, dapat magtuon sa tagubilin ng Diyos at maging tunay na tapat sa Kanya. Hindi siya pwedeng panamlay, mabigong tumanggap ng responsibilidad o kumilos batay sa interes niya o pakiramdam. Hindi ito pagiging deboto. Anong tinutukoy nito? Ibig sabihin, di ka naiimpluwensyahan ng mga pakiramdam, sitwasyon, tao, usapin o bagay-bagay. Tatanggap ko ang tagubiling ito sa Diyos, ibinigay na niya ito sa akin. Ito ang dapat kong gawin. Kung gayoy, ituturing ko ito bilang aking sariling kapakanan na may magagandang resulta na ang kahalagahan ay nakatuon sa pagbibigay lugod sa Diyos. Kapag ganito ang kalagayan mo, hindi ka lang kontrolado ng konsensya mo. May kasama ring pagiging deboto. Kung nasisiyahan ka lang na magawa ito ng hindi hinahangad na maging mahusay at magbunga at ayos lang magsikap ng kaunti, pamantayan lang ito ng konsensya at di maituturing na debosyon. Ang pagiging deboto ng Diyos ay isang mas mataas na pamantayan kaysa konsensya. Di sapat ang kaunting pagsisikap. Kailangan pagsumikapan mo ito ng husto. Ituring mo ang tungkulin mo bilang trabahong gagawin, tumanggap ng mga pasanin para sa gawaing ito. Hayaang mapangaralan ka kung makagawa ka ng pinakamaliit na pagkakamali o kung medyo padaskol kang magtrabaho. Damhin na di ka pwedeng maging ganito dahil di ka magiging marapat sa Diyos. Ang mga matitino ay tumutupad sa mga tungkulin na para bang ito'y sarili nilang trabahong gagawin, mayroon mang namamahala o wala. Masaya man sa kanila ang Diyos o hindi at paano niya sila tinatrato, mahigpit sila sa sarili nila sa paggawa ng kanilang tungkulin at tinatapos ang tagubilin ng Diyos. Ang tawag dito ay debosyon. Amen. Pinakita sa akin ng mga salita ng Diyos ang landas ng pagsasagawa.
Sa ating tungkulin, di tayo pwedeng sumunod lang sa kalooban natin at gawin ng kahit anong naisin natin. Hindi tayo pwedeng basta na lang gumawa kung kailangang pagtuunan ng pansin ng isang bagay. Dapat nating tratuhin ang tungkulin natin bilang tagubilin ng Diyos at responsibilidad natin. Maglaan tayo ng pag-iisip at pagsisikap para sa magandang resulta. Kahit gaano kahirap may nagbabantay man sa atin o wala, lagi dapat nating tuparin ang ating tungkulin ng buong puso, isip at lakas. Tama. Nang matanto ko ito, nagdasal ako sa Diyos. Handang magsisi at magsagawa ng naaayon sa mga salita niya. Pagkatapos, naglaan ako ng oras para gumawa ng dokumento ukol sa paggamit ng bantas sa Italian para maging reference ng mga bago. Pagkatapos, ibinuod ko ang mga karaniwang problemang nakakaharap sa pagsasalin at inilista ang mga bagay na nangangailangan ng pansin. Tinitingnan ko ito tuwing nagsusuri ako para walang makaligtaan. At pag may kapatid na nagtatanong sa akin tungkol sa kanilang tungkulin, hindi ko mamadaliin ang pagtingin at gagamitin ang imahinasyon ko para sumagot. Pag-iisipan ko ng maigi ang tanong nila. Gagamitin ang mga prinsipyo at maghahanap ng profesional na kaalaman. Tuwing may hindi ako naiintindihan, sa pamamagitan ng pagsusumikap, kaliwanagan at gabay sa Diyos, unti-unti ko itong naiintindihan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagnilayan ko rin ang mga maling motibo ko sa aking tungkulin. Tuwing may problema ako at gusto kong makaraos na lang, magdarasal ako sa Diyos para malutas ko ang mga isyong yon gamit ang halaga ng pagsisikap. Naitama ang pag-uugali ko at hindi na ako nagtatrabaho para makatapos lang. Nagawa kong tuparin ang tungkulin ko ng may katatagan. Ang pagbabagong ito sa akin ay resulta ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, napakarami natin Tama kayo, kapatid.